Bongbong Marcos at Tito Soto magsasanib puwersa para sa 2025 na eleksyon. Yan ang ating tatalakayin at pag-uusapan sa videong ito. Pero huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So mga kapolitika, kumpirmado na po na tatakbo itong si former Senator Tito Soto dito sa pagkasenador sa susunod na eleksyon 2025. At napag-usapan natin ito doon sa ating previous video na itong si Tito Soto is isa sa mga magiging manok ni kasalukuyang administrasyon Bongbong Marcos. At nagkatotoo nga kasi doon sa ating listahan is isa siya sa mga maging line-up. At ang sabi dito ni Bongbong Marcos dito sa kanyang interview is baka marami pa kasi ang politics, it's a game of addition. So ibig sabihin is marami pa ang sasali dito sa kanyang line-up. At napag-usapan natin doon sa ating previous video kung sino yung nagsusubaybay sa inyo. Isa sa mga kilalang manok ni kasalukuyang administrasyon Bongbong Marcos is itong kanyang kapatid na si Amy Marcos. So kung inyong napapansin ngayon is tahimik na itong si Amy Marcos sa kaka-atake dito sa kanyang kapatid at kay Speaker Romualdez. So merong purpose po yan mga kapolitika. So yan ay ang tuluyang pag-anib niya na dito sa kanyang kapatid at itakwil itong mga Duterte kasi iisang partido lang ang dapat na salihan ni Amy Marcos or else mawawalan siya ng mga solidong supporters. So yun po yun ang laro sa politika. Okay, so itong si Tito Soto is akala ko kasi dati is dito siya anib kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kung inyong malala is ano yan, merong picture, litrato itong si Tito Soto kasama itong mga PDP laban na mga line-up sila Bato at sila Bongo at si former President Duterte. So akala ko dati is kumpirmado na doon siya sasama, but turn of events mga kapolitika is bumaliktad na po ang mundo. Okay, so ang tanong dito ng sambayanan is mananalo pa ba itong si former Senator Tito Soto kung siya ay tatakbo bilang senador, and paano na lang sila former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so ang sagot dito sa unang tanong natin kung siya ay mananalo is yes, mananalo pa itong si Tito Soto, except na lang kung merong mangyayari na itong mga solidong supporter nila former President Duterte is hindi siya iboboto kasi malaki-laki rin ang boto nila former President Duterte at marami rin silang mga supporters. So kung bumaliktad yun sila, especially dito sa Visayas at sa Mindanao is maging 50-50, or kung mananalo man itong si Tito Soto is baka nasa bottom part na. Okay, pero ayon doon sa mga survey, doon sa latest survey is hindi siya nalalaglag sa top 5. Minsan nga nagtatop 1 itong si Tito Soto. Okay, kasama nila sila former President Rodrigo Roa Duterte na malakas rin, pero according doon sa sinabi ni former President is hindi tatakbo itong si former President sa pagkasenador, or wala na siyang balak na sumali sa politika kasi nga siya, nakikita nga natin doon, di ba, nakatungkod na siya, halos hindi na siya makalakad. So yun pa kaya na nasasali siya sa politika na kung saan is kabila yung mga rally niyan at mga pagtitipon. So hindi niya na kailangan kasi may napatunayan na siya. Ano pa ba ang kanyang patunayan? So dito sa part ni Tito Soto is ating napag-alaman mga kapolitika na 1992 pa pala ito na sa politika na itong si Tito Soto. At isa sa mga highlight na nagawa niyang batas is itong sa Anti-Hospital Deposit Bill. Okay, so ibig sabihin kung yung hindi inoobliga yung pasyente na mag-deposit kung ina-admit sa hospital, at itong comprehensive drug dito sa paglaban kontra droga, Comprehensive Drugs Act. Okay, so ito yung mga highlight sa kanyang panunungkulan. Okay, so itong si Tito Soto, para sa atin, ang masasabi natin mga kapolitika is meron na rin siyang napatunayan at yung marami na rin siyang mga batas na nagagawa. Meron pa nga siyang mental health law. Okay, at yung intellectual property law. So napakaraming maraming batas na naipasa na itong si Tito Soto, at naging rin siya, naging Senate President. Okay, so
ano pa ba yung ang tanong dito is ano pa ba yung dapat patunayan Tito Soto na maglingkod para sa bayan? Okay, so veteranong-veterano na talaga siya when it comes to politics. So ganito kasi yun mga kapolitika. Itong laro kasi is bakit siya sumali dito kay Bongbong Marcos, kasi kung doon siya sasali kay former President Duterte is wala namang pondo doon. So ano yung makukuha niya doon, at sure win naman na sure ball naman na mananalo na itong si Tito Soto base doon sa mga survey. So noon sigurong mga time na pumunta siya doon kay former President Duterte is nakikiramdam itong si Tito Soto kung saan siya makakakuha ng malaking pondo, kasi pag although kilala ka, pero ang kasi diyan, ang game kasi diyan is yung makinarya. Okay, tingnan niyo yung kay Willie Ong, 'di ba? Meron siyang kilala siya ng mga tao, well known siya at sumasali siya sa mga survey pero wala siyang makinarya. So yun kasi ang doon ang punto mga kapolitika kung bakit sasali itong si Tito Soto dito kay Bongbong Marcos. Ang hinahabol nila dyan is yung makinarya. Okay, so si former President Duterte may influensya siya, meron siyang kilala siya ng mga tao at malakas siya sa tao, pero ang hinahanap kasi sila dyan yung makinarya at yung siyempre yung gastusin, kasi dyan sa mga TV ads is po ang bayad ata dyan, seconds or minute ata yon, di ba? So malalaking pondo po ang dyan ang bubunoyin at kakailanganin ng mga politikong ito na kung saan is hanggang ngayon is gusto pa rin uhaw pa rin sa kapangyarihan mga kapolitika. Okay, at paano na lang sila former President Duterte? So lagi nating sinasabi ito doon sa ating previous video na hindi naman ito kawalan kila former President Duterte. Okay, yun nga lang is mawalan sila ng suporta dito sa mga politikong ito, pero sa sinasabi na nga natin, hindi naman ito mga politikong ito ang magpapanalo sa mga manok nila former President Duterte, is ang magpapanalo sa kanila is yung taong bayan mismo, especially yung mga taga Mindanao. Kaya kayong mga taga Mindanao is dapat madala na kayo. Okay, so nung nakarang araw na pag-usapan natin na kung saan is pupunta itong sila Bongbong Marcos, sinusuyo kayo, nililigawan kayo ng mga politiko dyan sa Mindanao, dapat is madala na kayo at matuto na rin ang mga Pilipino na kung saan itong mga politikong ito pabalik-balik na lang, paulit-ulit na lang dyan sa politika. At mabuti nga itong si Drilon mga kapolitika is na nag-retire na for good, in-enjoy na lang niya yung kanyang buhay. Okay, at marami na rin napatuloy itong si Drilon, although opposition itong si Drilon, pero hinangaan natin yung kanyang ginawa na kung saan nag-retire na siya sa politika. So bakit itong si Tito Soto is ano pa ba ang kinakailangan niyang patunayan kung gusto niya magsilbi sa bayan, kung talagang genuine yung kanyang intention or kanyang goal is sana nag-independent na lang itong si Tito Soto. At sa sinasabi nga natin 1992 pa is nasa politika na ito. Okay, hindi kaya itong pagsasanib puwersa nila Bongbong Marcos at ni Tito Soto is para kalabanin sila Duterte, kasi mainit ngayon ang pangalan nila former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so doon sa ating ang sinasabi is hindi naman ito kawalan itong mga politikong ito kila former President Rodrigo Roa Duterte, and in fact sila pa nga ang nawalan, kasi itong mga politikong ito is sure na matatalo ito sa Mindanao once na mga kampanya na sila former President Rodrigo Roa Duterte. At kung bakit natin ito pinag-uusapan, kasi dapat madala na rin ang mga Pinoy sa mga ganitong klaseng politika, kasi meron nga tayong kasabihan na kung saan yung kainan, doon sila uupo. Ibig sabihin, kung saan yung may pondo, saan yung may makinarya, doon sila kumakampi. At nangyari na rin yan doon kila former President Noynoy Aquino. Okay, naalala niyo yung kay former President Noynoy Aquino nung nawala siya sa posisyon, tumalo na rin yung mga politiko doon sa kabilang partido. Okay, so dito may balanse dito na part mga kapolitika. Itong sila former President Duterte is meron pa rin mananalo pa rin yung kanyang manok whether they like it or not. Even magsasanib pa yan sila, itong mga dilawan at itong kampo nila Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So yun lamang ating komento mga kapolitika at ang ating opinion sa isyong ito. At kayo, ano ang inyong opinion? Mag-comment down below at huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.